Alright, bagong series po tayo ngayon at pag-uusapan natin ay ang breeding ng chicken. At ang ipapakita natin ay detalyeng aspeto ng breeding house para sa modern housing at facility. At ang ating research person ay si Doc George Manahan ng Prime Agritech. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Open na po ang registration ng Agribusiness Connect sa September 28, 2025 at Elements at Centris. Dito po yan sa EDSA Corner, Quezon Avenue. Meron po tayong panel discussions. Marami po tayong topics from rice and corn, high-value crops and protected cultivation, fruit orchard, livestock and poultry, aquaculture, farm machineries and post-harvest, manufacturing at syempre, entrepreneurship. Ito po yung agribusiness. Meron din tayong business socials, exhibit at syempre, dinner. Avail the early bird discount, strictly no walk-in. Agribusiness Connect. Register now. Welcome po dito sa ating breeder farm. Malaking bagay po na napaunlakan po tayo ng ating may-ari ng kliyente na farm para tayo po ay makapasok at makapag-tour. So, pasok po tayo. Kung mapapansin nyo po, ito po yung tinatawag na clean area. No? For biosecurity reasons, napakahalaga po na emphasize po yung ating biosecurity. Biosecurity is para ma-promote po yung safe po ng environment for poultry. Kahit po anong animal production, livestock man yan, or poultry, lagi pong may tinatawag na protocol sa layout. Ito po yung tinatawag na clean area. Normally ang tawag before ay dirty, pero syempre mas maganda po improve natin, mas maganda pakinggan, clean area. And yung mapansin nyo pong nakabakod, yan na po yung tinatawag natin production area or we call it restricted area. Restricted area kasi pong reason, yung mga may tungkol lang ho sa pag-aalaga, yung nagmamanok, mga poultry personnels, farm managers, and etc., sila lang po yung authorized muna ho makapasok. But since now po ay wala naman ho tayong alaga pa, so welcome po na makita muna natin ho at makita nyo po yung buong kabuuan ng poultry farm natin. So to start with, syempre po, mahalaga raw po mula sa gate natin, meron po kagad na put bath. Ano po, may put bath. And kung mapapansin nyo po, ito pong ating farm po kasi ay mas compact lang po yung area. Kaya po, kailangan lang ho well demarcated po yung boundaries. So, despite the boundaries po at saka yung setback natin mas compact, so gusto natin ho makita ho yung variations mo ng clean and restricted. So with that, ito na po yung tinatawag nating integrated buildings. Integrated buildings po, so nandito na po yung facility natin ng office, staff house, andyan na rin po yung mess hall, kitchen, pati ho laundry. And then yung biosecurity na rooms po natin, meaning nandito po yung shower. Sa breeder po, very critical po ang tinatawag nating biosecurity. Kaya ho, bago ho pumasok, normally ho may quarantine pa. Second, from quarantine po, mag-undergo po sila for shower, biosecurity, magpapalit po ng uniform bago po pumasok sa loob ng building. But for now, swerte po kayo, hindi ko kayo paliliguin. Ano po? So with this, may foot bath po na tayo. Say hi! Say hi, nagtatago sila. Say hi sa inyong lahat. Ito po ang sa admin staff po natin sa farm. Ano po? Actually po, nagpe-prepare po sila kasi po may upcoming na rin po na loading sa farm. So,
mag-start na po ng disinfection. At good thing po, bago ho mag-disinfect ay nakapasok. Ano po? Anyway, ito po yung part of that. Bodega po, office. And the rest, ano po? Yung staff house po nasa likod, nandun na po yung sa mga tao. And then ito po yung kitchen mess hall. So, ito po, tambayan, ano ho. But basically po, naka-demarcated po ito. And they have to pass through po doon sa tinatawag nating shower. Dito po yung sa shower. Remember po, ang mga firm personnel po ay galing sa likod. Dito sila magpapas, no, with the shower and all. And then going to inside of the building. Now, isa ho sa mga protocol ng farm is talaga po ang mga farm personnel ay mag-stay sa loob, no, at hindi ho pwedeng basta-basta lumalabas. So lahat ho ng pangangailangan nila sa farm, daily operations, kaya kung may admin, sila ho bahala. Sa farm personnel po, sadyang pagmamanok lang ang kanilang magiging galaw. Ano po? So, tara po, pasok po tayo. Though, leading ho from here, this is a 3-building module po na farm, na breeder. So, ang layout po nito is very compact, sabi nga ho natin kanina. So, unline po siya. Pag mapapansin nyo po, minake-use po natin yung surrounding. Ano po? Ang kagandahan ho nito, talagang sadyang meron hong konti hong masacrifice na ilang mga puno. But just the same, we still maintain, they still maintain yung pong mga puno na available. Kasi po, it also adds up yung sa tinatawag nating biological para sa biosecurity, no? Biological biosecurity na wall natin or setbacks. So, may bodega pa po isa doon. Kung mapapansin nyo po, 1, 2, 3 buildings. And doon po, yun po yung facility po ng egg room. Integrated po ang egg room kasi ang mangyayari po dyan, later on, lahat po ng building, interconnected po sila with the conveyor, central egg conveyor belts. So, lahat po ng itlog sa bawat building with an egg counter ay magpapass through po, mabibilang po yan kada building and papunta po doon sa egg room na po. From there, doon na po kinokolekta yan every morning and then lalabas po para mag-deliver papunta sa hatchery. So, ito po yung tsura ng farm. Katulad din po ng mga ibang tunnel ventilated farms, ang idea po is, syempre po, tunnel ventilated, closed houses. Ang tawag po natin dyan, mga CCS, Controlled Climate System. Kinokontrol po natin ang climate sa loob ng bahay para ang maging mga alaga po natin ay komportable. Kung ano po pangangailangan nila, yun ang binibigay natin. So, meaning, pag sisiw po sila, kailangan na may painit. So, may heater po tayo. Pag kailangan ng palamigin, may ventilation din. Pero during brooding, kasama pa rin po ang ventilation kasi it's really a requirement po natin na hindi lang po basta mainit. Kailangan po may air quality. So it's a blend po na magkaroon ng air quality yet maintaining yung ambient temperature po para conducive sa growth ng ating mga sisiw during growing. Again, mapapansin nyo po, may mga finishing touches, ano po, net po para sa dividers, mga divider po itong mga ginagawa nila. Dito po tayo sa first building muna. So again, 3 bahay po ito na breeders. It's an offshoot na po ng mga normal nating mga building before. Kasi po, used to be po, ang mga dating building po ng breeder, ang capacity lang po ay nasa around 8,000 pag tunnel vent. But this one, in-upsize na po yan with collaboration po with an integrator para ho ilaki. And we all know, pag daw mentras lumalaki po yung bahay with the tunnel ventilation, mas intensive po ang capacity. So in return, yung cost efficiency po, economically sound po ang ating investment. Kasi po yung equipments po, medyo malaki na ho ang ini-invest. No ho. Kaya ho, with an additional capacity po ng breeders, that would add up dun po sa income generation. So with this, ang laman po nito ay around 11,500 po for females. And then, depends on the integrator. Normally po, 10% to 15% po ang ginagawa nila. Initially, for rearing. Ano po, habang pinapalaki pa lang. Yung lalaki po ay 10 to 15%. So, with that, roughly around 13,000 to 14,000 plus po ang laman ng isang bahay, lalaki-babae. So, pasok po tayo. And syempre po, kasama po sa mga features na gusto natin, lahat ng mga modern farms natin, dahil laki ng investment,
Kasama na po dyan pati yung mga fire hydrants. Before ho, hindi yan nire-require, but ngayon meron na rin. May mga systems, alarms na rin po sila na kinakasa kasi critical po yan sa atin dahil sa investment. Ano po? And if you enter, pasuyo lang po na makiputbat para medyo nakaprepare na rin ho kasi yung bahay. Ito po, nasa loob tayo ngayon ng control room or service area pa po ito ng breeder bago pumasok sa loob ng bahay. So, again, yung medicator lang po, common po yan sa lahat ng tunnel ventilated buildings. Meron po tayong tinatawag na medicator. Para ho ito yung gamot, automatic na maipapasabay sa tubig na iniinom nila. Pero ang pagkakaiba lang may counter po siya at lahat po ng water consumption niya po makukuha ay i-integrate na ngayon sa mismong computer. So, mare-record na po ito lahat. Ano po? Initially ho, ang unang-una nyo makikita kagad na harap sa atin, itong nasa gitna. Ito po yung egg conveyor table. So, ang egg collections po, dito lahat nagagawa. Kung mapapansin nyo po, ito pong breeder pong to, ang tinatawag natin, ang layout po niyang tinatawag ay community layout or central community layout. Or, pag tinawag ho nating territorial, pag may lugar-lugar daw po, alam niyo mga Pilipino, gumagawa ho tayo ng mga versions eh. Ang tawag po nila dito po, ito po yung tinatawag na European layout, na ang nest po ay nasa gitna. Ito po ay recent lang pong inintroduce sa Pilipinas. Nagkataon isa ho kami sa mga early na nag-introduce ng community nest. Ang original po na nest po sa Philippines, under Philippine condition ng breeders na po, ay yung tinatawag nating 2/3 slats or basically parang American layout, US version, US layout kung tawagin. Ano po? So ano pong ibig sabihin nun? Yung mga nauna nyo pong na-features before na farm, ang layout po niyan, yung dalawang gilid po ay slatted. Yung gitna po niya nakalubog, yun po yung may ipa, later materials, and then ang nest po niya sa dalawang gilid. So kung makikita nyo po yun, pag pumasok dito at automated po yung kanilang conveyor din, dalawa po ang magiging egg table nila. Ito po, isa na lang sa gitna. Ano po? And then lahat po ito ay susunod po, kakabitan po ito ng egg counter plus lahat po ng conveyor ng bawat building pupunta po doon sa egg room. Bago tayo pumasok, makita nyo po, ito pala, by the way, ano po, mga technicians po namin, under Prime Agritech. Yan po mga lead technicians po namin, si Herbacio at sila Razul. Sila po yung ma-assist po rito sa farm sa kanilang pagmamanok kung sakali. So again, ito po ang control panel. So basically, ano po itong nandito? Ito po ang computer, brain po ng ating system, no? So ibig sabihin, with it, meron po siyang, pag brain daw po, may mga sensor. So para determine po natin yung temperature, yung humidity, average niyan, outside temperature, etc. With it, napakahalaga daw po yung alarm system. Alarm system, ito po yung kahalagahan, kunyari mawalan ng kuryente, may nasira pong fan or uminit po ang temperature, or lumamig ang panahon ng hindi gumagana ng maayos, ang ibang system, magbibigay po siya ng trigger para mag-alarm. And with that, para yung tao po puntahan at ayusin. Now, with this, ito po ang upgraded version po namin kasi since alam nyo po, sa Pilipinas daw po, kinonsider ang Philippines sa isa sa pinakamahal na electric usage natin in terms of kilowatt. No po? So, sa kilowatt daw po, kuryente ang konsumo. Ang pinakamalaking konsumo daw po kasi ng isang breeder or broiler farms ay ventilation or tunnel ventilation. Basically, yung fan itself. Ito po yung malaking kumonsumo. So with this system po, ang ginamit po nating fans ay yung tinatawag na permanent motor, inverter direct drive. So with this, the inverter motor po, medyo ina-anticipate po natin na mas malaki po ang makasisave nila sa energy consumption. So mas lower po ang cost ng kanilang kuryente. Investment siya po, but then again, in the long run, it would give off kasi po, mapipay off naman po through the savings po na magagamit nyo pagdating sa kuryente. So from here, tayo po ay umakyat. Nagkataon po, no, in-elevate po ang bahay, hindi po lahat ng breeder farms ay ganito katangkad. May need po kasi, dahil since
Alam niyo po itong area pong to, when we design the farms po, yung mga farms na ginagawa po natin, we always correlate po sa surrounding, topography, terrain, elevations po niya. Nagkataon po with the likod netong sa ating farm site, meron po dyan na parang creek or hindi ko sure kung ilog po or creek. But may tendency po na maging threat. So, the client po opted to have it elevated, tinaas po na mas mataas, kasi po para protection na rin po sa investment. Alam po, ang mahirap po kasi yung nagmamanok ka, binaha, patay po manok, wala hong income. So, it's an investment, pero again, ang kagandahan po, gusto rin natin ng security. Ano po? So, para hindi ho tayo nalalagay sa threat na nag-aalangan at nananalangin tayo na sana wag bumaha. E paano kung bumaha? So, in a way, anticipation po ang tawag dito. Kaya normal po ay mga hanggang below tuhod lang po ang elevation. But this is a bit higher because of that. And then again, it adds po ng advantage kasi pag matangkad po ito, pag pumasok po tayo, mapapansin po ninyo, may dalawa pong klase ang flooring. Meron po tayong tinatawag na slatted type at saka po yung simento pong to ay magiging liter type. It's a different po. May variation na naman po ito. Actually, isa po sa collaboration namin with the owner na gawin pong version na magkaroon pa rin po ng liter material despite European layout po na nakaslats. So, it's a different na naman pong setup na ginawa namin na design from our previous mga projects po before ng breeders. Kasi po before, ang slots lang po namin, 8 feet lang mula ho sa nest. But this time, expand po namin, dinoble po namin yon from 8 feet naging 16 feet or basically 4.8 meters. And then po itong natitirang to na 1.7, 1.8 meters or 6 feet ang ini-maintain namin for liter. The reason is because in breeders po, napakahalaga po ng liter material. Yung liter material po serves as, we call it socialization area. Socialization area, since breeder po ito, ang ibig sabihin lang po niyan, pagkakataon po para sa male and female, magkaroon sila ng panahon para ho yung mating, mag-materialize po yung mating. Dito po nabubuo raw yung fertilized egg. Mapakahalaga po niyan. Ito po sa slots, katulad po ng iba po yung nakita, yung ipot po, diretso sa ilalim. At tatanggalin po yan pagkatapos na isang grow nyo. Buong grow po natin siyang ginagamit, nakaganyan na po siya. Yung ipa po, mini-maintain po yan. Pinapatungan, tapos from time to time, inaalis po yung mga buo-buo at saka magdadagdag. Until such time po, hanggang harvest, saka lang tatanggalin ng buo. So ito po yung nature po ng flooring. Ano po? But siyempre po, ang kailangan natin i-discuss po dito ay gusto ko pong ipakilala rin sa inyo, ano na ho ba ang nabago pagdating sa breeder equipments? Malaki na po ang nabago. Marami na pong nabago. Kasi po, mula ho sa mga ibang nakita po natin, may mga pan feeders po pa po ng mga breeders. Normally po, may pan feeders, yun po ang common. Meron nga ho, manual pa pong pan feeders eh. So, nababa po sabay-sabay, para sabay-sabay daw po makakain ng manok. But then, ito pong klaseng po to, ito yung tinatawag po nating chain feeders. Chain feeders, why? May para ho siyang kadena, ano po, flat na chain. Ito po yung magdi-distribute ng feeds mula po dun sa gitna at iikot po siya sa loob ng kabuuan ng length ng building. So, entire loop. Loop po ang dating nito. Ang chain po kasi is naka-looping or circuit kung tawagin. Ano po? Bakit po ganon? Para po yung ang kahalagaan daw po nitong chain ay pag nagpakain po tayo dito, in breeders po kasi napakahalaga ng feeding. No? Feeding po ang pinakamahalaga sa breeders. Bakit po? Kasi po, pagka familiar kayo with breeders, ang unang-una hong priority dyan ay dapat daw po para mangitlog ng maganda at maganda ang production ng itlog, kailangan daw po sexy or lean ang ating mga female and male. Ano po ibig sabihin nun? Parang ano po siya eh, hindi po siya pwedeng lumaki o mag-increase sobra ng weight. Kasi po, pagka nag-increase siya ng weight, it goes with it, alam naman natin, mayroon nung tinatawag na abdominal fat.
yung taba po ng manok. Pag nakakita po kayo siguro ng mga manok na medyo mataba, makita niyo po may yellowish or yung dilaw na fat po talaga, literal, ano ho. Ito yung ginagawang chicken oil. Ano po? Ayan yung ginagawang chicken oil na po. Pagka sobrang nag-build up po yan at ikaw'y breeder, yung itlog po pwedeng ma-impact. Ano po? Tawag doon? Maipit. Hindi ho makalabas ng gusto agad yung itlog. Worst po is, ang typical po scenario po pag gano'n ang case, pagka ho hindi na oversee ng gusto yung weight ng ating manok, one, meron tinatawag na ruptured po. No? Ibig sabihin, nagkakasira, napupuwersa po yung puwerta ng manok para lumabas yung itlog. Ang worst po ay impacted, meaning, pag ito po ay naipit, hindi nakalabas, maari pong lagnatin or magkasakit po yung manok at maari ring ikamatay niya yung breeder na babae. So, on the other hand, para ho maging maganda rin ang production po natin, alam niyo po, hindi lang ho pag-increase ng gain ng weight. Kung hindi, paano kapag sumobra rin po ang kanyang loss ng weight or medyo maliit po ang kanyang katawan. Pag pa ho maliit ang katawan at nangingitlog po araw-araw, napupuwersa rin po yan. Ibig sabihin niya po, ang tawag po niya sa Pilipino, sa mga nanay, madali daw pong nalolosyang. Sa breeder po, hindi lang po yung pag-increase ng gait ang ayaw natin. Gusto rin ho natin, i-maintain po talagang optimum weight and body conformity. Hindi rin natin gusto masyadong pumayat. Pag pumayat po na sobra at lumiit po ang weight, it would also affect din po dahil nutritionally po, hindi niya kayang i-sustain yung need ng everyday egg production. So, it would affect po, maaring bumaba ang production niya pag ganyan din ang case. So, ibig sabihin po, bakit po lagi ko pong binabanggit ang feeding system? Kasi po yun talaga ang need sa breeder. As compared po sa broilers, we all know, we're all familiar naman po sa broilers. Ang broilers po, kailangan po mabilis tumimbang, mabilis lumaki, mabilis po tumaba or magkaroon ng gain in weight. Ang reason, ang purpose po nila is for meat production. So, ibig sabihin, pag meat production po tayo, natural lang po, mas mabilis tumimbang, mabilis harvestin. At pag mabilis pong harvestin, definitely po, marami ka na-improve na performance. Less po yung mortality, maganda FCR, at saka ho, yung tinatawag nating payment, basically mas na-improve kasi po yung BPI na tinatawag, Broiler Production Index. Kasama po dyan yung age. Mas bata po yung edad, mas mabigat kagad, malaki kagad, advantage po yun pagdating sa payment or yung income natin. Now, again, balik po tayo, So, since breeder po ay ang importante, pinaka-importante po, ay feeding. Kaya po, nagkaroon po ng chain feeders. The reason is because, ito daw pong breeders, female, meron po silang unang mga requirement. First po is feeding spaces. Ano po yung feeding spaces? Meaning, bawat manok po, meron po dapat po, pagka gumagamit ng throw type or straight na linear feeders, meron po siyang 150 mm or 15 cm or basically 6 inches po na feeding spaces. Ito po yung 6 inches. So, kung ito po yung 6 inches, ibig sabihin, entire length po ng building, may number of birds na pwedeng kumain ng sabay-sabay nang hindi po kailangan mag-agawan. So, in chain feeders po, napakalaga niyan. Entirely po, meron siyang feed allocated space. Hindi po katulad ng broiler by ratio and proportion. Dito po, dedicated spaces po siya. Now, kung tinanong niyo po ako, paano naman po yung lalaki? Ay, ito po ang pakainan ng lalaki. Yung pakainan ng po ng lalaki, nagkataon po, itong version po ng pakainan na to is a specialized feeding system. Specialized feeding system kasi po, ito po ay dinidistribute lang po. Nagkataon world patent po ito ng VDL Agrotech, yung equipment po namin kinikerry. It's designed specifically for males. And good thing about it, kung mapapansin nyo po, ano po yung mga component? Sabi natin, napakalaga po ang pagkain ng bawat isang manok. Sa lalaki po, ang space na kailangan niya naman niya ay 8 inches. So kung titignan nyo po, ito po yung 8 inches. Bawat isa pala nito, para po kayong kumakain at umu-order ng kanin. Ang sabi nila, bawat isa daw po nito corresponds sa 1 cup. Para tayo kumain, order ka, 1 cup. Bawat isang manok,
may possibility na maka-order ng tag-isang cup. Pero again, ang tanong, isang cup ba kagad? Hindi, syempre. Pag medyo maliit pa ang konsumo ng feeds. So, ito po ay naa-adjust. Kaya po ito'y naa-adjust. Ang magiging introduction po nito, pag minix na po yung male and female, which is around 5 months, dito na po kakain yung lalaki nyo. So, yung lalaki po na breeder, dito siya kakain. Kung mapapansin niyo po, kanina nasa taas po itong trono, linear feeders. Unti-unti siyang bumababa to the level na pwedeng kainan po ng ating lalaking manok. Now, bakit po, again, sabi natin, each of the birds kailangan po merong regulated feed allocation. Alam niyo po yun ang pagkakaiba ng breeder sa broiler. Broiler po, ad libitum. Ibig sabihin po ng ad libitum, lagi pong may pagkain. Hindi nawawalan. Hindi ho katulad sa tao, merong meal feeding kung tawagin. Meal feeding is 3 beses kumain, may snacks. Ang broiler po, all the time, lagi ho may laman ng feeds. In breeders po, on the other hand, ang peculiarity po niya, once lang po siyang kakain. May mga procedure pa nga before may skip a meal pa na tinatawag. But now, majority po is everyday feeding pero 1 meal a day lang. Parang doon sa mga nagmi-maintain ng weight. Ganyan, di ba? 1 meal OMAD, di ba? Kung yung OMAD ay pinapatupad sa tao ngayon, matagal na pong ginagawa yan ng manok. No? Nauna pa sila sa technology. So bago natin ginawa yan, nauna na po yung mga ating mga manok. So yung female and male ay OMAD po yan, under OMAD condition. So 1 meal a day. With the 1 meal a day, regulated pa po yan, may weight, no? Every birds. Sample po natin, pag malaki na po yung breeder, 150 grams po ang normal na feed niyan. Even the males, pwede humagdagdag 5 grams o ilang grams po na kulang kung kailangan i-add up. So, ibig sabihin po, computed na po ito. So, each of these cups correspond to every birds po na papakainin natin. Now, kung ganun po ang case, kaya po siya na-adjust. And paano po siya i-adjust? Ito po yun. Kita nyo po itong, yan, may numbers po yan. Basically po, yan po ang idea for the adjustment. Para every line may corresponding grams of feeds po na required. Now, paano po siya nagwo-work? Yung clearance po, kunyari po, nakalapat po siya ng sagad, ay di ibig sabihin po, yung pinaka-minimum volume po ng grams ang aabot. O kung tawagin natin, parang half rice, di ba po? Pagka medyo bumaba ng konti, 3/4 rice, whole cup. Tama po? Parang ganyan po siya. Yan po nagwo-work ang ating system. But lahat po yan, programmable po at tinuturuan po namin kung paano gamitin ng tama. Napakalaga po na alam po natin paano po ginagamit ng tama ang ating mga equipment para ma-utilize nila fully po. Alam niyo naman po, very costly na rin po ngayon ang equipment but it should have given you corresponding efficiency para ma-pay off naman po yung ginastos natin sa investment. So, kung mapapansin niyo po, yung chain feeders, katulad po ng male feeders, ano po, ang tawag namin dito, male matrix system. Meron din pong dedicated sa female, chain ovation naman po ang corresponding niya na chain ovation, chain feeding. Kung mapapansin niyo po, bakit ko po sinabi pong ito pong farm natin ay modern farming ng breeder? Why? Na-upgrade na po lahat ng system ngayon. Hindi na po katulad before na ang chain po dati nakapatong lang sa flooring. Meron nga iba po, pan feeder lang, no? But this time, ito pong chain feeder na to, hindi lang po siya nakatungtong sa flooring, kung hindi, nakasuspended po siya. And kung mapapansin nyo po, unti-unti po siyang bumababa. Sa unti-unti niyang pagbaba, may level adjustment po ito. Yung level adjustment po to corresponds po sa height ng ating manok na papakainin. So na-adjust po yan, nandito po yung level sensor. Ito po yung level sensor po niyan, programmable po ito. Now, with the 3-level sensor, ito pong lower corresponds to the level po ng feeding. So, pag kumakain ng manok, hanggang ganito lang po ang level niya. Itong middle po ay corresponds po kapag kaho feeling. Ibig sabihin po, pagka ho naglalagay na ng feeds, yan ang level ng feeder ng chain natin. Kung ganito ka level. Ito po masyado lang napababa. Dapat po nasa taas yan. Ito po ay para ho pagka-cleaning position. Ibig sabihin, bihira ho gamitin. Pagka ho lilinisin mo na, itataas mo ng gusto na para hindi ho sumagad hanggang kisame. So, ibig sabihin, ito pong mga adjustment po pa lang to, safety feature po ito. Safety feature
na parang sa elevator, kung anong level, saan ka titigil. Hindi ho katulad ng service elevator na pag pinindot mo, pag binitawan mo yung switch ng on, titigil. Ito po, may level adjustment, pero adjustable level po ang kailangan natin. So, ibig sabihin, ito pong level ngayon, ito na po yung tinatawag nating feeding position in anticipation po pagdating ng ating manok. Normally po, 6 weeks onwards, hanggang abot niya na po yung labi ng ating pakainan. Open na po ang registration ng Agribusiness Connect sa September 28, 2025 at Elements at Centris. Dito po yan sa EDSA Corner, Quezon Avenue. Meron po tayong panel discussions. Marami po tayong topics from rice and corn, high-value crops and protected cultivation, fruit orchard, livestock and poultry, aquaculture, farm machineries and post-harvest, manufacturing at syempre, entrepreneurship. Ito po yung agribusiness. Meron din tayong business socials, exhibit at syempre, dinner. Avail the early bird discount, strictly no walk-in. Agribusiness Connect. Register now. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.